Nasaan na ba si Tere? Maumpisa na natin ito. Ano, nasaan na kaya yun? Dalawa si Tere. Sorry guys, late ako. Saka ba galing? Ginawa ko yung tumbler sa fourth floor, kailangan ng tubig, mahirap na yan. Hey wait, ano pala yung pag-uusapan natin? Bago yan. Intro muna tayo. Hello everyone! Welcome to Toka Podcast. I am Madeline Iria. And I am Virus Rex Angeles. And I'm Ashley Samantha de la Cruz. I'm Mika J.T. Cortez. And this episode, let's talk about the phenomenon climate change that we are experiencing. Yung El Nino. Ano nga ba yung El Nino? Ano ba yung magiging epekto nito sa economy? Maaari natin dapat natin gawin para kahit papaano mabawasan. Tapos yung mga sector na matatamaan. Pag-uusapan natin. Parang interesado yan, lalo lang mainit yung panahon ngayon. Yes! Pero bago yan, ano nga ba yung El Nino? Anyone? El Nino, ako sa pagkakaintindi ko yung El Nino, ito yung parang sobrang init talaga. Ganun yung point na marami yung night stroke. Ikaw, kayo ba? Ako, ayon sa pag-asa, yung El Nino daw, yung climate phenomenon, galing sa umiinit na tubig mula sa Pacific Ocean. Kaya tinatawag siyang Hindi yung parang evaporation, tapos yung hangin, ginaganon. Parang sa kumukulong tubig, tapos hangin pa, mainit siya, parang ganun siguro. Ganun ba yan? Isa pa, ayon sa pag-asa, ang El Nino guys, alam niyo ba, ito ay sobra-sobrang init malayo sa natural na init. Ngayon guys, ano kaya yung pagkakaiba ng normal na init sa El Nino? Hindi na ba kayo? Na-experience naman natin talagang hindi na normal yung Dati, yung mga temperature, umabot na ng mga 39, 30. Ngayon, umabot na tayo ng 45, tapos nag-ano pa tayo. Suspended ko yung klase dahil sobrang init. Saka yung normal na init kasi minsan kahit papaano nagkakaroon siya ng pag-ulan naagapan pa rin. Pero pag sinabing El Nino, talagang pag-tubok, no? Wala tayong mararamdaman na na ulan. Tsaka kaibaan din pala ng yung parang normal na yung normal na init kasi yung ulan niya, normal lang din. Unlike ngayon na El Nino, pagkakalam ko na summer na tayo. Super El Nino. Kaya yung mga typhoon na dumadaan sa atin, mga super typhoon na din. Bakit nga ba minomonitor ng mga scientists yung paparinig ng El Nino? Ano nga ba? Pero bago yan, may Nagda tayong mga topic na apektado talaga ng El Nino. So ngayon, sir, nating bunot. Go muna yan. Go, gusto ko. Ikaw na. Ito na ang napili. Agriculture! Uy, agriculture. Ano ba yung epekto ng agriculture sa kayo may idea kaya? Meron. Pagka sinabing agriculture, siyempre, di ba? Hindi tayo kumukuha ng igan, tanim, putas. Pag nangyari yung tagtiyo, kawawa na yun. Wala tayong makukuha. Tama ka dyan, Ed. Kasi based dun sa na-research ko, sabi ng Food and Agriculture Organization ng United Nations is pagka nagkakayanin daw is parang natutuyo yung lupa na pinagtataman ng mga pagkain at mga gulay. Like, in my own experience, si Papa ko, last month lang, di ba, natin sobrang init, ganyan, last month. Eh, alam niyo naman, trabaho ng tatay ko, parang mga isda, ganyan, sa fish pond. Yung mga isda na alaga nila namamatay, lumulutang sobrang init ng temperatura ng tubig. Talaga yung mismo yung isda talaga yung maayon. Oo. Diba? Tayo rin yung suffer. Suffer, tataas yung presyo niya. Bubutan tayo ulit. Next. Tanan. Water resources. Water resource. May idea pa din ba kayo sa Water resources. Kung saan kinukuha naman. Parang ma-affect. Yes. Oo. Tama ka dyan. Tumatugma na siya eh. Sabi din ng pag-asa kasi, di ba, umunti yung reserve natin ng water, yung mga natutuloy yung dam, yung mga reservoir. Alam niyo yung reservoir, yung parang tubig na inaano sa mga, hindi ako nagkakamali, yung sa mga, alam niyo yung mga patubig sa mga pala. Yes. Kasi pagka nagkakaroon niya natutuloy yung lupa. So yung mga government natin,
nagpo-provide siya ng mga patubig para sa mga magsasaka natin. Ayan, next na. Ano idea? Di. Tapos na. Balikat. Economy. Economy. May idea ba kayo about sa economy? Kasi wala akong idea. Ikaw may idea ka? Ako meron. Ayon sa National Economic and Development, ang epekto ng El Nino sa economy ay tumataas ang mga bilihin tulad ng mga bigas, pagkain at iba-iba pa. Parang connected din pala siya sa water resources. Halos tugma naman lahat eh. Agriculture, Sabagay. water resources, and economy. So, pasok lahat doon. Okay, next na tayo. Ngayon, buntay ng another topic na apektado ng El Nino. Ang nabunot ko ay health. May idea ba kayo sa health kung ano yung epekto ng El Nino sa health? Ako, meron. Siyempre, di ba nga, mangyayari din. Mawawalan tayo ng water resources. Kunti yung, pananim, sira. Ang mangyayari nun, pag sinabing health, kukulangin tayo ng pagkain. Magkakaroon tayo ng malnourished na bata. Tapos, lack of, mga nutrients. Kasi nga, kulang yung pagkain. Mabubulos. Kayo ba may idea pa ba kayo sa Ako meron. Sa health naman, sa kalusugan natin, dulot ng sobrang init or El Nino, magkakaroon tayo ng sakit. Health naman, based on World Health Organization at DOH ay matinding init dulot ang El Nino ay maaaring magpataas ng kaso ng heat index. Kailangan din natin dito ng maraming tubig kasi pwede tayong ma-dehydrate at iba pang health issues and illness. Kaya pala lagi ako naiinom. Kasi mainit yung panahon, no? Lalo na pag may sakit ka, may mga... Oo, yung mataas yung presyon mo. Okay, next na tayo. At ang pinaka-last, environment. Kaya may idea ba kayo? Pag sinabing environment, ano nga ba yung effect ng environment? Ako meron, sabi ng Department of Environment and Natural Resources na yung daw pagtuyot, maaari daw siya makadagdag sa percentage ng sunog or yung forest fire and yung sa dagat. Alam niyo yun? Yun, guys, diba? Oo, yung sa for... Diba, maaari sila ng masira sa tubig niya. Yung sinabi mo kanina, yung sa katulad ng example sa agriculture, katulad nakalimutan natin tama. yung namatay. Oo, pwede yun. Mamibigla ka na lang. Yung mga isda, nakalutang na, patay na. Sa Philippines naman, ang epekto ng El Nino sa Pilipinas is yung, siyempre, yung mga pinaka-apektado talaga dyan is yung mga mamamayan, yung tayo. Kita naman natin sa own experience natin. Di ba? Kayo guys, may alam ba kayo? Bakit nga ba vulnerable ang Pilipinas? Oo nga, no. Pagka, tayo parang pinakamahirap na lugar. Ako, meron. Kasi nga yung Pilipinas, di ba, umakasa talaga tayo sa fishing and agriculture. Pag nangyari yun, kawawa tayo. Isipin niyo pag nangyari yun, paano tayo makakaahon ulit yun? May mga past events pang mangyayari sa atin, di ba? Ayon daw sa pag-asa, yung nga daw, El Nino, pwede siyang maging super El Nino. Punta sa category na tubig daw. Kung saan, yung init na tumatagal ng 8 months or more than a year, sabi na ng pag-asa. Pag nangyari yun, hindi kawawa tayo. Tsaka dagdag ko pa dyan, aside dun sa mga sinabi mo, tingin kong kaya tayo vulnerable kasi di ba gaya na sinabi mo sa sa umpisa, galing siya sa Pacific Water, katabi lang naman natin yung di ba? Alos katabi lang natin yung Pacific Ocean, kaya parang mas vulnerable tayo sa El Nino. So guys, ano kaya ang pwede natin gawin para makaiwas sa super El Nino? Yung dulot ng super El Nino. Ako sa tingin ko mag-imbak tayo ng tubig, gano'n. Tsaka, kayo may idea ba? Siyempre, mag-titipid yan. Pwede na yun, prevention. Huwag na muna mag-Shopee, no? Yes! No more AI food. Lalo na yung AI, di ba? Kumukonsumo tayo ng, cubic meter ng water. Yan. Kaya guys, may idea pa ba? Pagsunod sa mga sa mga sa regulation. ang
pag-asa, di ba? Oh, yung mga warning nila. Sila, yes. Siyempre, mahalaga din yung pagtutulungan ng gobyerno. Pagsama-sama tayo nagtutulong, maaari natin mabawasan kahit pa paano yung epekto sa atin. Agree naman ako dun sa sinabi mo, ate. But dun kung sa pagtutulungan lang, wala naman tayong dapat ikabahala doon. Pero kung hindi naman unang kikilos yung sa mga nasa taas, walang mangyayari sa atin. Tama yan. Dapat leadership is leadership. Kaya, both sides. Sa kabuuan, yung El Nino pala, ay hindi lang sa simpleng pagtagpo yun. Marami pa rin sektor na maapekto. Ayan, marami. Pati hayop maapektuhan. Yes. Kaya din na nalaman natin, marami din naman paghahanda pala yung mga sector natin. Yung mga babala nila sa atin, ganyan. And tayo rin dapat pala maganda sa epekto ng Yung El Nino pala, ay isa din siyang hamon. Seryosong hamon na pwede natin Ikabahala. sa health, environment, economy, agriculture, water resources, ang dami. Kumbaga, andun na lahat, hindi siya basta-basta. Hindi lang yun siya yung mga basta-basta. apektado, talagang marami pa. Kung itatagal pa natin. Yes. Pero yun talaga yung pinaka Kaya talagang mahalagang maghanda at makinig sa mga advisory ng ating Yes. mga department. Diba, guys? Yes. Kasi wala namang mawawala kung makikinig kayo sa kanila. Yes. Okay guys. Thank you for listening and watching to our Talk podcast. Let's stay hydrated. Let's stay prepared. Stay informed!